So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, May 12, Mother's Day. So happy Mother's Day po sa lahat po ng mga ina dyan. Mama, inay, inang, mami. So especially po sa akin pong asawa, sa ina po ng aking mga anak, happy Mother's Day ma. So ngayon po ang entry po natin ay tungkol po sa ating mga inahin. Gawa po ng nag-aalaga tayo ng mga manok. So, ang entry po natin ay about sa inahing mga manok. So, ang tanong, eto po yun. Magkaiba po ba ang init o temperature sa loob ng incubator at saka dito po sa init na ibinibigay ng isang inahin sa itlog pag sila'y naglilimlim? So, kung kayo po may napapansin o alam nyo po ang kasagutan dyan, paki-comment na lang po sa baba para atin naman pong mapag-usapan. So, ngayon, atin pong simulan ang ating talakayan. So, eto po, meron po tayong isang inahin. Ayan. So, eto po, gohan po ito. So, ayan. Ito po ang kanyang laki. Ayan, mukha. So, ayan. Ito po ay isang inahin na RTL na po. So, pag-usapan po natin, magkaiba po ba ang temperature sa loob ng incubator at sa init na binibigay ng inahin sa kanilang mga itlog pag naglilimlim? So, ang isa pong inahin, kung atin pong pagbabasihan, hindi po ba kayo nagtataka bakit po wala naman po siyang temperature controller o yun pong thermostat na nagkukontrol na lalamig o iinit po yung kanyang itlog na nililimliman. So, ganito po yun. Ang ina po kasi, o inahin po, alam niya na po yung init ng kanyang katawan. So, kung mapapansin nyo po, pag tag-init, ang inyong inahin ay natayo. So, natayo po siya at ginaganyan niya po yung kanyang pakpak. Gawa po natin pinagmamasdan. So, ano po ba ang purpose nun? Pag siya po'y tumatayo na naglilimlim, tumatayo po siya at binubukan niya ang pakpak na yon. So, ang ginagawa niya po ay pinapalamig niya ng kaunti ang kanyang mga itlog o pinapadaanan niya po ng hangin para hindi po masyadong mainit ang itlog at maluto po ang kanyang mga sisiw o similya sa loob ng kanyang itlog. So, alam niya na po kung gaano po kainit at gaano po kalamig na kailangan niyang limliman ang mga itlog sa loob po ng pugaran. So, sa incubator po, madali lang naman po yan. Gawa, meron naman po tayong controller o thermostat po natin na nagkukontrol po sa ating init. So, ang init po sa ating incubator ay 37.2 to 37.8 po sa akin pong temperature. Sa inyo po, ilan po ba ang timplada nyo sa inyong incubator na nakaka-hatch po kayo ng halos 90 to 100 hatching rate sa inyong mga itlog? So, sa akin po, 37.2 to 37.8, 1 to 18 days. So, sa mga inahin po, atin po yan sinubukan. So, interesado po tayong malaman kung ilan temperature po ba ang meron sa isang inahin. So, normally po, sinubukan po natin yan. Nilagyan po natin ng yung pang temperature po sa mga bata. So, ang reading niya po ay halos 40 to 41 degrees Celsius. So, kaya po pala siya gaganyan para mapalamig niya. So, ibig sabihin, yung 40 to 41 degrees Celsius, ayan po yung init na naibibigay ng isang inahin sa kanya pong itlog. Kaya po nahahatch at napipisa yung kanyang mga itlog. So, ibig sabihin, sila na po ang nakakaalam at kabisado na po nila kung ano ang init na makakapisa po sa kanilang mga itlog. So, magkaiba po ang temperature halos ng isang inahin kung sa ikukumpara nato sa loob ng incubator po natin. So, sa tingin nyo po, tama po ba na magkaiba sila ng temperature? So, para sa akin po, medyo magkaiba sila. Pero ang hatching rate naman po nila, medyo magkapareho rin lamang. So, yan lamang po at maraming salamat. Happy farming.